Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. PNP, handang tumulong sakaling maglabas na ng red notice ang Interpol, laban kay dating Pangulong Duterte. Iginagalang ng Philippine National Police ang pasya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na magpasailalim sa pag-uusig ng International Criminal Court. Ito'y kaugnay ng kinahaharap na crimes against humanity ni Duterte, dahil sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Gayunman, ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Gin Fajardo, handa naman silang tumulong sa International Police, sa sandaling magpalabas ito ng red notice laban sa dating Pangulo. Paliwanag ni Fajardo, may umiiral namang mekanismo sa pakikipag-ugnayan ng PNP at Interpol, hinggil sa pag-aresto sa mga individual na kailangang papanagutin sa batas. Ito rin ang ginamit ng Pilipinas nang humingi ito ng tulong sa ibang bansa, para arestuhin sina dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Indonesia, gayon din kay dating Representative Arnulfo Teves sa Timor-Leste. Ganito rin naman ang ginagamit ng ibang bansa, kung may tinutugi silang personalidad na nasa bansa. Pero nilinaw ni Fajardo na hindi special ang kaso ni dating Pangulong Duterte, at bahagi lamang ito ng ordinaryong ugnayan sa mga bansang kasapi ng Interpol. So personal po niya itong date po. So kung meron mang pong lalabas na warrant of arrest at ang Interpol po ay hihingi po ng assistance sa atin, then like I said, the PNP, particularly the Philippine National Police, is bounded by the security protocol with respect to assistance to be provided with our foreign counterparts po. Samantala, sa MBC TV Weather Update, Pepito, mas lumakas pa, mga lugar na nasa signal number 1, nadagdagan pa. Mas lumakas pa ang bagyong Pepito, habang papalapit na itong maging typhoon category. Ayon sa PAGASA, namataan ang sentro ng bagyo sa 795 kilometers ng silangan ng B1 Eastern Samar. May taglay ito na lakas ng hangin na 110 kilometers per hour, at pagbugso ng hanggang 135 kilometers per hour. Nadagdagan pa ang mga lugar na nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 1, at ito ay kinabibilangan ng mga Catanduanes, habang nasa Signal number 1 ang mga lugar sa Visayas na binubuo ng Northern Samar. Sa loob ng 12 oras, ay inaasahan na magiging typhoon category ang bagyo, at ibinabala ng PAGASA na magiging isang super typhoon pa ito. Maaring maglandfall ito sa gabi ng Sabado, o hanggang umaga ng Linggo sa Central Luzon o Southern Luzon. Pinaghahanda ng PAGASA ang mga Public and Disaster Risk Reduction and Management Offices na maging handa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 4 PM edition.